Now call on Undersecretary Janet Garin. Magandang umaga po sa lahat. Ano nga bang Ebola? Kilala rin bilang Ebola hemorrhagic fever, ang Ebola ay nakamamatay na sakit ng tao at hayop. At ang Ebola virus ay nagdudulot ng malubhang sakit na maaring maging sanhi ng kamatayan kung mapapabayaan o hindi agad mabigyan ng maagang atensyon. Ikumpara po natin sa ibang sakit ng Ebola. Ito po ang itsura ng isang pasyenteng may tigdas, may lagnat, nagra-rashes, may ubo, may sipon. At isang nakakahawang sakit na karaniwang nakikita sa mga bata. Ang mode of transmission nito ay airborne. Ibig sabihin, dala po ito ng hangin kapag nangahawa ng ibang pasyente. At ang bawat pasyenteng may tigdas ay pwedeng manghawa ng 18 tao na pwedeng manghawa ng dagdag pa na 18 bawat isa. Inuulit po namin, dala po ito ng hangin kaya mas madaling makahawa. Nawala. Ito naman ang pasyenteng may HIV, pero wala pang sintomas. Nakakahawa na po siya. Ito naman ang pasyenteng may AIDS or Acquired Immune Deficiency Syndrome, symptomatic, nakakahawa din. Nakukuha ito sa pamamaraan ng sexual contact, blood transfusions, drug injection, at mother-to-child transmission. Ang sakit na HIV or AIDS ay may carrier status kung saan nakakahawa kahit wala pang sintomas ang pasyente. Ang datos noong September 2014 ay nangangahulugan na kada isa at kalahating oras ay may isang Pilipino na posibleng mahawa sa HIV. Ito naman ang sintomas ng pasyenteng may Ebola. Lagnat, madaling mapagod, pananakit ng katawan at ulo, sore throat, suka ng suka, pagtatae. At bukod pa sa mga unang nabanggit, pwede din pong magkaroon ng pantal sa katawan, pasa, ubugbog, pamumula ng mata, pandurugo sa ilong, bibig, mata, tenga, dugo sa suka o dumi na humahantong sa pagkasira ng bato at atay. Ang mga ito ay pwedeng maging sanhi ng pagkamatay. Ito po si Mr. Duncan. Nang bumiyahe siya patungong Amerika, may Ebola na pero wala pang sintomas. Hindi pa po siya nakakahawa. Ito naman ang pasyenteng may Ebola. Kita na ang sintomas, delikado at nakakahawa. At bawat pasyenteng may Ebola ay pwedeng makapanghawa ng 2 tao. Ebola is not like the common flu. While contagious, it is not a very easy virus to catch. Sa larawan na ito, ang pulang tao ay ang unang nagkasakit at ang blue-collared patient naman ang nahawa. Ipinapakita na kung transmission o pagkahawa ang pag-uusapan, di hamak na mas mabilis makahawa ang airborne diseases gaya ng measles. Pangalawang nakakahawa ang silent carriers gaya ng HIV. At sa Ebola naman, makakahawa lang ito kung talagang nagpapakita na ng iilang sintomas. Kung tingnan natin ang mga sintomas ng Ebola, para itong pasyenteng may dengue o kaya malaria, pero mahalagang malaman kung ito ay nanggaling sa mga bansang apektado ng Ebola, gaya ng Liberia, Guinea, Sierra Leone, at mga taong nagkaroon ng exposure sa taong positibo sa Ebola. Paano ka mahahawa ng Ebola? Sa paghipo, paghawak ng dugo, laway at iba pang body fluids mula sa may sakit, tulad ng pinagsukahan, dumi, ihi at semilya. Mga gamit na kontaminado ng body fluids ng taong may Ebola tulad ng karayom, sapin ng kama at kumot, bangkay ng may sakit na positibo sa Ebola. Ito ay hindi nakukuha sa hangin. Katanungan,
Can I get sick if I touch surfaces that have been in contact with Ebola? Magkakasakit ba ako kung hawakan ko ang mga bagay-bagay na nagkaroon ng contact sa isang pasyenteng may Ebola, ngunit hindi pa malala ang sintomas? Ang sagot, highly unlikely. While Ebola can survive on surfaces, kailangan sakay po ito sa body fluids at kaya niyang manatili at mabuhay ng matagal at makahanap ng paraan para makapasok sa ilong, mata, bibig, or broken skin. Hindi po siya ganun kadali. Nakamamatay po ang Ebola, kaya dapat iwasan ito sa paraan ng huwag paghihipo o paghawak ng pasyente, paghugas ng mga gamit at malinis na tubig at sabon. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Okay, po tayo. Good afternoon. Nasaan yun? Okay. Ay, hindi pa tapos. Sorry. Nakamamatay ang Ebola at ayon sa datos, umaabot sa 50% ang di nakakaligtas sa Ebola. Nakamamatay kung ipagpaliban ang pagpapakonsulta. Napaka-importante po ang pagkakaroon ng malusog at malinis na pangangatawan at malakas na resistensya. Ito po ang mga bansang apektado ng Ebola. Sorry. Ninervyos ako nung dumating si Presidente. As of November 5, a total of 13,402 cases of Ebola has been reported all over the world. There have been 4,818 reported deaths. Naitala pong Ebola sa bansang Guinea, Liberia, Sierra Leone, Mali, Spain, United States, Nigeria at Senegal. October 17, nawala ito sa Senegal. October 19, nawala naman ito sa Nigeria. Sa maigting na ugnayan ng gobyerno at komunidad, hindi na dumami ang bilang ng kaso sa bansang Mali, Espanya at Amerika. Ito po ang nangyari. Naunahan ng haka-haka. Kinulang ng pag-intindi na kahit mga health workers na dumarating para tumulong ay nangangamba sa kanilang kaligtasan. Nagsimula ang Ebola sa bansang Guinea noong December 2013, na i-report lamang ang outbreak March 2014, nang ito ay laganap na sa mga bansang Sierra Leone at Liberia. Kailangang labanan ang Ebola. Kailangan ng maigting na pagbabantay at pag-obserba, lalo na kung ikaw ay nanggaling sa Liberia, Sierra Leone at Guinea. Pero hindi porket galing ka doon ay meron ka na. Labanan ang stigma at maling impormasyon. Ang pananakot ay nagbibigay lang ng problema na pwedeng magdulot ng confusion, chaos, and a waste of resources. Nakamamatay ang Ebola pero kayang agapan at pigilan. Handa po ang gobyerno at ang Department of Health, ngunit hindi po namin kayang mag-isa ito. Kailangan namin ang tulong at kooperasyon ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng bawat Pilipino. Nakayanan nating sugpuin ang SARS at MERS-CoV, kaya kakayanin din natin ito. Nagtitiwala po kami sa inyong kooperasyon. Kaya kung may kakilala o kamag-anak na nagmula sa bansang Sierra Leone, Guinea at Liberia, kailangan ng 21 days na quarantine. Ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Nakamamatay kung ipagpapaliban ang pagpapakonsulta. Iligtas ang mga mahal sa buhay, Ebola ay huwag payagang pumasok sa bansa. Fears of Ebola can get a little overblown. This is human, tao lang po tayo, but this serves as an evolutionary purpose. Knowledge is power, kaya dapat gamitin natin ito sa tama. Alamin ang totoo, at kung ano ang dapat katakutan, at kung ano naman ang dapat suportahan. Tinatawagan po namin si Dr. Lyndon Lisoy para ipaliwanag ang paghahanda laban sa banta ng Ebola. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, Pangulo.
Ipapakita po namin sa inyo kung ano yung mga paghahandang ginagawa po natin ngayon, hindi lamang po ng Department of Health, kundi pa kasama po maging iba pong ahensya para labanan po natin ang banta ng Ebola dito po sa ating bansa. Sa kasalukuyan, mahigpit po ang pagbabantay natin sa mga pasaherong dumarating sa paliparan natin at mga daungan ng barko. Hindi lamang po ang OFW ang binabantayan natin, kasama po sa pagbabantay natin pati ng mga turista, at kung sino mo po ang bumiyahe na galing po dito sa mga bansang may intense transmission tulad ng Liberia, Sierra Leone at Guinea. Kasama din po sa mga ginagawa natin ay ang pagsiguro na lahat ng pasahero mula sa ibang bansa ay magbibigay ng health declaration checklist. Ito po yung kulay dilaw na form na inaasahan po natin sila at nananalangin tayo na fill-upan po ng ating mga pasahero ng naayon at tamang impormasyon ang bibigay nila sa atin dahil makakatulong po ito ng malaki po sa atin sa pagsubaybay po kung sakasakaling magkaroon naman ng problema dito na sana po ay hindi po mangyari dito. Kahandaan ng mga ospital sa pangangalaga ng pasyente sakaling magkaroon ng kaso sa Ebola, identified na po natin kung saan po sila sakasakaling dadalhin. Meron po tayong mga referral hospitals, meron tayong mga institusyon na nakipag-ugnayan tayo, kung kaya't hindi po tayo dapat mabigla kung magkakaroon ng kaso dahil alam na po natin on where we're supposed to bring our possible cases of Ebola. Matibay na pakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay na pamahalaan para maiwasan ang Ebola. Dala po ng pangyayari sa atin ng MERS-CoV noong pong Holy Week, nagkaroon po tayo ng Executive Order number 168 on the creation of the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Nag-umpisa po doon, parang pinractice po tayo at nagtuloy-tuloy na po yung pakipag-ugnayan natin sa ibang ahensya upang sabay-sabay natin at pakipag-ugnayan ng malabanan po ang banta ng Ebola. Malawakang pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang maiwasan ang Ebola tulad na nabanggit ni Dr. Garing kanina. It is true information that we shall be able to prevent Ebola. Sa ngayon po na walang kaso dito, sa ngayon na nasa phase tayo na napaghahanda ng Ebola, ayaw natin magkaroon ng maling pag-aakala, maling karunungan, kung kaya dapat na pagpalaganapin natin ang tamang impormasyon lamang para sa Ebola. Noong isang linggo po, nag-umpisa na po ang pagsasanay sa mga health workers kung paano pangalagaan ng pasyente at ang kanilang sarili laban sa sakit na ito. Last week, we started with the DOH-identified referral hospital all throughout the Philippines na ni-review natin. Hindi po kasi ngayon lang mangyayari sa kanila ito. Nagkaroon na po tayo ng banta ng SARS noon, H1N1, MERS-CoV at ngayon po ng Ebola. Kung kaya we just need to really review them, walk them through kung paano i-handle ang posibleng kaso. Kasama po sa ating mga tinrained, which was this week naman po, ang mga selected private hospitals na natutuwa po kami dahil nung una akala namin ayaw nila mag-admit ng kaso ng Ebola. Ngayon po handa po silang mag-admit ng posibleng kaso ng Ebola. At next week naman mga LGU-identified facilities. Pakikita po namin sa inyo, kasama po ng pagsasanay ng ginawa natin, ay ang pagsusot po ng mga tamang protective gear na gagamitin po ng mga ating health workers. Dalawang klase po ito. May mga question po, sinasabing mali daw ang gear na ginagamit natin. Pero itong mga gear na ito, ang mga nag-train po sa atin ay WHO, they actually trained our health workers at ito po yung kanilang rekomendatong isusuot para malabanan ng banta ng Ebola. Dalawang klase po ito. Ito pong nasa kaliwa ay para sa mga health workers na tatanggap, mag-aasikaso ng mga posibleng kaso ng Ebola. Ito naman po nasa bandang kanan ay mga medtech naman po na mag-handle po ng specimen. Napaka-importante din na ma-protection na sila because they will be dealing with the viruses kung kailangan may protection po sila. Pwedeng tumalikod po para po makita na meron po silang ginagamit na parang oxygen po dahil mas masinsin yung ginagamit po para sa medtech po. Okay? So maraming salamat po. Medyo mainit po. I-excuse na po natin sila. Okay. Thank you. Ito naman po yung mga facilities with trained personnel po natin. Ang verde po ay mga DOH-identified referral hospital, 3 po sa NCR at isa po sa bawat region na siya pong una po lang na tatanggap po ng mga posibleng kaso. Now, aside from the DOH-retained hospitals, we also identified 22 private hospitals na tinrain naman po natin this week. So meaning, nakapalaganap na po sila sa buong bansa. Hindi pa po kasama dyan yung mga ospital na itatrain naman natin next week, which are the LGU-identified hospitals. Lahat ng ospital pong ito na identified natin ay may kakayahan pong mag-handle ng cases. Why? We do not need a special facility to handle the cases. We only need an isolation room.
At ang isang ospital, bago tumakbo at maging functional, obligado sila magkaroon ng isolation room. So sa buong bansa po ito na naghahanda kontra Ebola. Bakit kailangan ng 21 days na quarantine para sa ating mga kababayan na nagmula sa West Africa? It's always an issue. Kailangan ba i-quarantine? Bakit kailangan gawin? Nung hindi pa dumarating, sabihin i-quarantine. Nung parating ng ating peacekeeping troops, tatanungin, bakit kailangan i-quarantine? The purpose of the 21 days is simply because it's the incubation period. Ito po yung oras, yung araw na magbuhat po na ma-expose kayo hanggang sa huling araw na inaasahan namin lumitaw ang sintomas kung sakasakaling meron ka ng mikrobyo. At pag lumagpas ka na ng 21 days na wala naman po lumitaw sa sintomas, pwede nating sabihin, we can safely say na wala pong problema dito sa taong ito at hindi po kailanman nagkaroon ng Ebola. Now, why are we doing this with the peacekeeping troops? Hindi po dahil may Ebola sila, kundi gusto lang nating masiguro na wala po sa kanila ang lilitaw na may Ebola, nang sa gayon wala po may infeksyon na pamilya at kanilang mahal sa buhay at sa ating mga kababayan po. So, ang quarantine ay ginagawa sa mga taong posibleng na-expose at ang isolation naman ay ginagawa naman sa mga taong may mga sintomas. So, clear po tayo. Magkaiba po yan. Quarantine at isolation. Okay? So, para sa ligtas sa Pilipinas, ang kailangan po nating lahat, kooperasyon at pangunawa, kailangan po nating palaganapin ito. Maraming salamat po. Kung meron daw tanong tungkol sa presentation na karirinig lang natin, you may ask them now. Baka makalimutan nyo. Or forever keep your peace, sabi ng Ginoong Paulo. Yes, Doris. Sir, good afternoon, Mr. President. Doc, I'd just like to find out, ilan po yung protective gear na meron tayo? Hindi po natin kayang sabihin na sapat talagang protective gear. Pero ang kaya nating i-commit is we have enough protective gear to last for at least 3 months na kung sakaling magkaroon tayo ng kaso. And currently, what we're doing now is nakalinya po tayo sa mga posibleng bibili, mga bibili ng mga karagdagang pong protective gears. Itong protective gear, itugtong ko na po, Ms. Doris, ay hindi lamang po nasa RITM, nakakalat na po siya sa iba-ibang ospital at kung nagka-problema sa isang lugar, pwede naman natin immobilize yung nasa ibang region nang sa gayon makadagdag po doon sa ospital na may problema po. Yes po. Yes po, sir. Good afternoon, Mr. President. Doc, but you're stressing that we should not be parang hindi man exaggerated yung reaction. Dun sa peacekeeping peacekeepers natin, initially it was said that they will be isolated in a quarantine, in a military camp. And then now, it's on an island somewhere in Luzon. Isn't this parang an exaggeration also? Parang too much fear in it? Well, not really. Yung unang plano kasi sa Kapas, Tarlac, tapos may nag-voice ng, hindi naman siguro opposition, pero concern. Now, especially for the peacekeepers, about 142. No? Kaya-kaya doon sa isla at wala nang area na magsasabing may concern. Ano may concern sa Kapas, for instance? Business community nila, parang gano'n kagad yung impression, somebody who came from there will already have Ebola and everybody will avoid yung places of commerce in Kapas. So, since kaya ng AFP, para sigurado nang i-lessen lahat ng agam-agam ng lahat, pwede na muna dito. But at some point in time, we have 1,700 OFWs, no, roughly. And when they come back, they will have to undergo the same procedure. If we get foreign arrivals, also who transited, who stayed in these 3 countries, for entry, they will be required to undergo the same as our citizens, which is a 21-day quarantine period. No? So, we will be, at some point in time, the facilities in Caballo Island might not be enough. We might also include Corridor or other areas as may be needed. Tsaka yung pati pag-uwi nila, alam naman yung meron ng mandatory repatriation ng gera, iba hindi na umalis eh.
doon sa mga lugar na may gera dito, hindi rin tayo ganun ka-sure. No? Yung will they go home? Because we're now at the voluntary repatriation stage. No? Will they go home? There are limited capacities on the part of government to force them to come home. But if they do come home, now we want to ensure their health. We also want to assure everybody else that their health is being cared for, watched for, and protected. Sir, Doc, what's the budget for the gear? For RITM requirements ng kanilang paghahanda para sa Ebola specifically, what we have right now sa proposal coming from them at 26 million, yung kanilang kit na gagamitin, pati ng PPEs. This is only for Ebola response, including the personal protective equipment, yung pinakita namin kanina. Yes po, sir. So, 26 million po yung proposal nila, pero sabi nga natin, magde-depend yan, wag naman, kung magpo-progress yung problema. May iba pang katanungan hinggil sa presentation, nakatatapos lamang. Celerina. Sir, clarify lang po regarding what you have stated na could we say na if ever yung mga returning OFWs na nanggaling sa mga affected areas, there will be mandatory quarantine in these islands na identified by the government? Hindi pa definite on those two islands, no? Yung how big a group will they become? How big a group will they be when they come home? Normally parang clusters eh. Yeah? Eh, baka hindi umuwi yung 1-7. Kung 1-7 kagad, ganito kalaki facility. Kung groups of 100, 200, or 300, ganito. It depends on the advice, especially from our embassy in Nigeria that handles these three countries as to how many will be coming home. And in the facilities will be enough, no, to take care of all of them. So sir, iko-quarantine kagad, automatic. The moment they arrive in the Philippines, whether 5, 6 people Yes. from these infected areas. That's a requirement. You come from these areas, no, you are, there's a potential that you could have been exposed to varying degrees. Sa atin, we want to make sure, 1,000%, no, that there is no possibility that you are a carrier and you're introducing Ebola. That's why we're requiring them to go under quarantine. Under also the vestiges of the Quarantine Act of 2004. Sir, sorry, last. Kasi may case sa US na merong, di ba, na she wanted to go out. Can I refer you lang to read the Quarantine Act of 2004, which empowers the state in the interest of public health, no, to isolate or quarantine people suspected of carrying infectious diseases. Thank you, sir. Thank you. Meron pa po bang magtatanong? Pakinggan na po natin ang talumpati ng ating mahal na Pangulo, Kagalang Benigno S. Aquino III. Never, please sit down. Makasama pa natin kanina sa Giwan. Mga membro ng media, mga minamahal kong bayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Kakagaling lang nga po natin sa Giwan, Eastern Samar kanina. At doon po, personal natin kinamusta ang mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Yolanda. Makalipas nga po ang isang taon, nalulugod tayong makita ang mga pagbabago sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Habang inaasikaso po natin ang rehabilitasyon ng mga sinalantang komunidad dahil sa Yolanda, hinaharap din natin ang panibagong mga hamon sa ating bansa. Pag-usapan po natin ang Ebola virus na disease. Malamang nabalitaan na po ninyo, nagkaroon ng outbreak ng sakit na ito sa West Africa. Nitong Agosto, idineklara na rin ito ng World Health Organization bilang isang public health emergency of international concern. Mayroon na rin pong naitalang mga kaso nito sa ilang mga bansa. At bilang bahagi ng pandaigdigang komunidad, anuman ang mangyari sa ibang bahagi ng mundo, maaaring maapektuhan din tayo. Tandaan po natin, meron tayong tinatayang 10 milyong kababayang naghahanap buhay at naninirahan sa iba't ibang mga bansa. Obligasyon po ng Estadong pangalagaan ng ating mga kababayan
nasa man silang panig ng daigdig. Kaya nga po, bilang ambag ng ating bansa, magkakalob tayo ng halagang di bababa sa $1 milyong sa United Nations sa pagsisikap na maagapan ang pagkalat ng Ebola virus disease. Nang kumalat po ang MERS coronavirus ngayong taon sa gitnang silangan at magkaroon ng banta nito sa ating bansa, wala tayong inaksayang oras upang pagbutihin ang ating sistema sa pagtugon sakali mang makapasok ang naturang virus sa Pilipinas. Nilagdaan po natin na magkita sa inyo ang Executive Order No. 168 na bumuo ng task force upang tutukan ang suliranin sa pagkalat ng mga sakit na maaaring magdulot ng panganib sa ating bansa. Maigting po tayong nakikipag-ugnayan sa World Health Organization ukol sa mga epektibong hakbang upang mapagandaan at matugunan ang paglaganap ng mga nakakahawang sakit. Sama ko na rin po na nakikipag-ugnayan rin tayo sa Center for Disease Control sa Amerika, based sa Atlanta, para nga madagdagan ang ating kaalaman. Inalalatag po natin ang epektibong paraan upang masubaybayan ang exposure ng mga kababayan natin sa mga sakit, partikular na ang mga nasa ibang bansa upang mapauwi sila habang pinapangalagaan ang kanilang kalusugan at ng ating kababayan dito. Kaya nang mabalitaan natin ang pagkalat ng Ebola virus disease sa Liberia, nagpasya tayo pabalikin na ang ating 142 peacekeepers na nakadestino doon. Sila po ang mga kababayan nating pinadala sa ibang lugar upang makibalikan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Bilang Commander-in-Chief at Ama ng Bansa, hindi po maatim na hayaan lang silang manatili sa lugar kung saan maaari silang mahawa ng nakakamatay na sakit. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa kanila, maraming salamat sa serbisyo ninyo sa amin, pero bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Hindi ho makapilipino yan. Wala naman siguro magsasabing, hindi ko na problema yan, wala akong pakialam sa kanila. Dahil anuman ang ating pananampalataya, tinuruan po tayong magmalasakit at ituring na kapatid ang ating kapwa. Ang pagbabalik natin sa ating tropa mula sa Liberia ay bahagi lamang ng tukulin ng estadong pangalagaan ang kapakanan ng mga nagmamalasakit sa bayan. Humihingi tayo ng pangunawa sa ating mga peacekeepers, lalo na sa kanilang pamilya. Sa loob ng 21 araw, na magkita kanina po, hindi muna sila makakauwi sa sariling tahanan. Pagbabakasunin muna natin sila sa isang isla kung saan maaari sila mag-relax at magpahinga. Bahagi ito na itinakdang proseso ng inyong gobyerno upang siguruhin hindi lalaganap ang Ebola virus sa bansa or makakapasok ang Ebola virus sa bansa. Linawin ko lang po, hindi ibig sabihin na dahil nanggaling sila sa lugar na laganap ang Ebola, taglay na rin nila ang virus. Kailangan lang po muna nating tiyaking ligtas na silang makihalubilo sa iba. Quarantine po ang tawag dito. Kanina po, nagkaroon na ng briefing ang kasalukuyang Acting Secretary ng DOH na si Dr. Janet Loreto Garin ukol sa Ebola virus at si Dr. Lyndon Lisoy. Inilatag niya ang mga datos kaugnay sa nasabing sakit at ang ating mga inisyatiba upang agapan ito. Bukod sa briefing, mayroon na rin information campaign ng DOH ukol dito. Naway, naliwanagan nito ang marami nating mga kababayan. Kung mayroon man kayong mga katanungan, bukas po lagi ang tanggapan ng ahensya upang bigyan kayo ng kaukulang sagot. Ang ating pong panawagan, huwag nating pairalin ang takot o pangamba dahil sa kawalan o kakulangan ng kaalaman. Gaya po na lagi, sa pagtutulungan at sama-sama natin pagkilos, mas mapapadali at mas magiging epektibo ang katuparan ng ating mga kolektibong layunin. Patuloy naman pong aarugain at papangalagaan ng Estado ang Pilipino nasan man siyang panig ng mundo tungo sa pagtataguyod ng ligtas at masiglang bukas para sa ating bansa. Para manigurado lang po ako kanina nung pinakita yung screening procedures natin, hindi lang po yung mga camera, hindi lang po yung personnel, no, pero pati na rin yung mga dokumento papakita sa atin, tulad ng mga pasaporte, titingnan at sisiya sa atin kung gumawi kayo doon sa 3 bansa na banggit or na tumira kayo doon para nga masigurado na yung lahat na may tsansa, maski maliit, na baka na-expose, eh hindi maging potensyal na magdudulot ng problema sa ating bansa. At hindi pa tapos yung mga pag-aayos natin ng proseso. No? Pahigpitin pa natin ang pahigpitin yan para masigurado nga na hindi tayo magkakaroon itong mga sakit na pag hindi naagapan kaagad, no, ay talagang malaki ang konsekwensya. So, maraming salamat po sa inyo lahat. The President has consented to ask questions from the Malacanang Press Corps. Ang una kong tatawagin ay
Si Teresa Andrada ng GMA 7. Teresa. Good afternoon, Mr. President. Next week po, inaasahan na pong bumalik yung mga peacekeepers natin from Liberia. Base po dun sa naibigay na update sa inyo ng DOH, sa tingin niyo po, gaano na po talaga kahanda ang ating bansa para po malabanan yung pagpasok ng Ebola virus dito sa ating bansa? Well, in so far as medyo mahaba. Siyempre, nag-practice na kami ng MERS coronavirus. No? At siguro nasanay na rin sa akin. Wala pa yata akong naitanong sa kanila, hindi na naisagot. No? So, besides yung alam nila at yung mga kilos na pare-pare natin nakita, tulad nga ng pagsuot kanina ng mga personal protective na equipment, yung mga ospital, yung mga seminar, wala naman silang tinatago. No, palagi ko lahat ng pwedeng gawin, ginagawa na. Okay, at yun nga, no, based on the parameters, kailangan may symptoms, et cetera, no? Ito yung based on the best current knowledge available. Ito ang necessary steps. Hindi natin invento, no? Yung tumutulad tayo doon sa mga itinuturo sa atin tulad ng World Health Organization at saka ng CDC and others who have already come into contact with this disease. Now, based on all of these latest studies, we have patterned our systems, no, to adapt all of them, to train our people to carry them out, to ensure that this disease is not allowed to come into our country to the farthest extent possible. Ngayon, absolute ba yun? To a large extent, it is, no? Pero kung makakahanap tayo ng talagang walang konsensyang tao na hindi dadaan sa ating seaport, airport, etc., sa 36,000 kilometer na coastline, baka may danger pa doon. Now, on the other hand, may pamilya siya, pamilya niya in-at-risk. So, yun rin, no? Alam ng mga pamilya ng ating mga OFW, for instance, kung sino nagpunta sa mga lugar na ito, at kung hindi nalaman ng OFW natin, naasahan natin itong mga pamilya nila mismo magsasabi. Kailangan sundan itong mga alituntunin at saka mga patakaran para mailigtas ang lahat. Sir, nabanggit din kanina na yung mga peacekeepers natin will probably be sent to the island para doon muna magpahinga. Sapat po ba yung mga kagamitan doon? Meron po bang ospital? Or sino po yung mga mag-aalaga din habang sila ay naka-quarantine? Yung sa AP, ang tanda ko sa briefing, di ba? Meron tayong mga doctors na naka-assign. Tinatapos yung mga facilities for them, pati na yung siguro water desalination at saka yung power plant, no? Kung gaano kalaki generator ang dadalhin. Tapos plus yung recreational facilities, hanggang nung extent, no? Hinahanda na. Now, hinahanda or tapos na. Volunteers itong ating doctor, sir, no? Tama ba? Hindi. Volunteers yung doctors assigned. No. Assigned, sorry. AFP doctors assigned. But I don't think we have forced anybody who was refused. Yeah. 100%. Wala naman yata. Yung, again, inulit-ulit nila, hanggang wala ka symptoms, hindi nakakahawa. Tapos yung, baka dapat idagdag natin, no? Yung UNMIL, United Nations Mission in Liberia, yung personnel, nung nagkaroon ng outbreak, ni-restrict sa kanilang compound. So, na-lessen yung ability na maka-interact sa mga taong pwedeng magkaroon nitong disease na to. So, parang mababa yung chance na na-expose sila. Pero dahil hindi mo naman masabing 0% na chance na na-expose, etong 21, kumbaga pandagdag pa. Mababa yung probability, pero gusto pa natin i-rule out yung possibility. Sir, kung papayagan nyo, isa pa pong tanong. Nabanggit po kanina na 26 million po yata yung budget for the preparations. Will you be That's DOH only. DOH. But will you be asking Congress for additional funds to At this fight? time, I made to understand that the funds are sufficient. And in case they're not, I think I can draw on the contingency fund, and at the end of the day, siguro even the President's Social Fund, to fund it if necessary. But let us all hope and pray that it will not be necessary. Sir, pwede pa po bang isa? Sige. Sir, with the absence Merry of Christmas. with the absence of Secretary Ona, maapektuhan po ba yung kampanya ng DOH to fight the Ebola virus? No, the experts are still present. Yeah, to a large degree, except for Secretary Ona, all the rest of the team are present. So these are the experts, no, that our country has, that have been trained, etc., etc. And they're the ones who are actually operationalizing all the concepts, all of the necessary activities, etc. Thank you, sir. Thank you.
The next question will be asked by Nico. Ikaw pa rin. Nico Dizon of the Philippine Daily Inquirer. Sir, good afternoon again. Good afternoon. Sir, we heard your speech in G1 today about Yolanda. And you basically mentioned the resources that government has and does not have in the response and the rebuilding of the Yolanda affected areas. Sir, this is not naman making excuses in behalf of your government. Ano, mga graphs. Pictures. Nico, alam mo, for 7 or 8 months, we had to deal with feeding the people. Yun yung relief phase. Now, habang pinapakain natin lahat yon, kailangan mo na inuumpisan, well, either inuumpisan o kailangan mo na ginagawa, tirahan, yung karsada na medyo napanganib dahil kay Yolanda o bago nun yung lindol, yung pagbabalik ng kuryente. Parang all of this, no? Sabay-sabay. Now, can I just quote several foreigners, no? And just to say, okay ba tayong speed natin, matulim ba, mabagal ba, etc. And this is their observation. Let me quote first Mr. Peter Agnew, who is a senior official of the UN Food and Agriculture Organization, and he was in Tacloban. And I quote, "If this had happened in some other countries in the region, the recovery would certainly not be like this," close quote. For Stephen Groff, ADB Vice President on East Asia, Southeast Asia, and the Pacific, again I quote, "Despite challenges, rehabilitation efforts in Eastern Visayas were even moving faster than what was seen during the earthquake and tsunami that struck Aceh, Indonesia 10 years ago," close quote. And lastly, from Luisa Carvalho, the outgoing UN resident humanitarian coordinator, I quote, "So comparing to other experiences, we can say that the Philippines is in a satisfactory, very positive path. Considering the size of the event, the path of the response is very satisfactory," close quote. Yung message, I think, earlier was, so may pictures mo rin. Ewan ko makikita niyo, no? Pero basic, sorry hindi ako naghanda ng other pictures. Sa briefer ko lang. G1 before and after. And yung after is 1 year later. Sabihin ba, wow, 365 days na yun. Pero kasama rin sila doon sa ating nire-relief for between 7 to 8 months. Okay? So habang, di ba, wala silang kakayahang sa hanap buhay nila, walang tirahan, kailangan i-clear lahat itong lugar, kailangan ibalik yung kuryente, kailangan maniguradong walang magkakasakit, etc., etc. I would hope na we can move even faster. And I will push everybody to move even faster. But the sad reality is, yung scope nung kailangan gawin can really not be done overnight. Let me give you another, for instance. Tingnan niyo yung flood inundation map. All of the areas that are shaded, this is Tacloban, Tanawan, Palo, no? The areas in Leyte. Everything that is colored will experience flooding. Okay. Now, ito yung umpisa, then it becomes, we are moving towards, ito talaga hindi nyo makikita, sorry lang pero yung heavily shaded na block dito, ganyan, is the road, existing road, which will be elevated to a height of 4 meters above sea level, now, which will now produce flooding areas na ganito lang. Pag yellow, parang the darker the shade, the more intense the flood. After the road dike, ito na lang in danger of the flooding. Now, if I remember the briefing correctly. Now, it's 27 square kilometers na itataas natin. Okay. Tapos yung sheer numbers, no? How many houses? 120,000 is one figure that is in my mind right now. Schools, 2,500. Public markets. Ang haba ng list no? At ulit, hindi naman natapos na yung relief, tapos pumunta tayo sa rehab. No? Relief muna, kailangan may pagkukunan yung kababayan natin muna ngayon. At isabay na natin lahat itong rehab as much as possible. Now, pagdating ng rehab function itself, merong need for post-disaster needs assessment, no? which is the basis for a plan, no, of your recovery, yung recovery restructuring. May mga requirements para mag-access sa calamity fund, etc. based on different laws, rules, and regulations. Okay. Manggagaling yun, a lot of these plans galing from the LGU. Yung LGU naman, kunyari infrastructure sasabihin or others, so building sila, schools, etc. Kailangan ng structural engineer. The municipal engineer in all of these affected municipalities, no,
are not necessarily structural engineers. So the national government also had to source the structural engineers for them to come up with each and every plan. Pero even having said that, palengke sa Giwan kanina, the mayor reports, what is it, mga 98%, I think, completed. Basta he promises me, January finish na yung palengke na in a lot better state. Yung impressed ako sa transition housing. Sawali sa ngayon, no? Yung transition, pero yung pati yung yero, pagkabit ng yero, hindi pinakulang na tabingi. May mga nuts and bolts. May mga, sorry, hindi naman ako karpintero, no? Pero mga clamp na talagang mas rigid yung mag-place ng yero. Pati yung gilid ng yero sa marami, itinupi para wala nang patag na lugar na pinagpupuntahan ng hangin. Yun yung sinasabing build back better. So, I guess, yung short answer is, hindi natin ibabalik yung dating nandun eh. Ang gusto natin, itatayo natin yung kayang i-withstand kung sakasakaling meron mang darating na parehong sakuna. No, gusto nga natin the speech earlier, di ba? May destruction, sagot, reconstruction. Babalik si destruction, balik si reconstruction. Gusto na natin maputol yung cycle na yun. So, yung road dike, for instance, ililikas mo na lahat ng mga tao beyond that to, pag tinignan yung pagganito, left side. No? Ito yung side na malapit sa bay. So, yung naiiwan sa malapit sa bay, at konting-konti na lang yun. Ito yung mga mas may kaya raw, may resort, etc. Kung pipilit nila doon at may stilt sila, di ba? To a large degree, nasa kanila yun. Pero everybody else, we will move to behind the dike. Dumating yung ganong surge, no? Mas malayo sila para abutan at mas konti nga abot sa kanilang tubig. Now, sana we could do all of this 1 year. Pero I'll give you another, for instance, airport. Yung airport na inundation. This is a result, I think, of a study done by the Australians for us. So yung coastline ng Leyte, di ba? That's Tacloban is here. Yung nakapakita ko na sa inyo nung araw to, 2008. No? Siyempre, pinakita sa akin to after Yolanda. This is the peninsula where the airport is. Okay? In a 2 to 4 meter storm surge, lulubog kagad yung airport. Si airport naman, ang pagdadala natin ng initial na, di ba? Si doktor, si relief, si communication, lahat nung wala yung bumagsak pag nagkaroon ng event, airport ang pinakamabilis. Pero yung airport mo, guaranteed. Isa sa unang babahain. At pag binahayan, lilinisin mo. So habang binaha, hindi pwede landingan. Habang nililinis, hindi rin pwede landingan. So, kailangan na natin ilipat to. No? Kasi alternative, gagawa tayo ng seawall. Dagat na to eh. No? Medyo, palagay ko, payag naman kayong napaka-impractical paano natin ikukulong itong buong dagat na to. Okay? So, dito banda sa baba, ang tinitingnan ko na ngayon. Pero para sa laki ng gagastusin dito, marami ng batas na papasok. Yung studies, pupunta sa NEDA board, aproba ng NEDA board, bidding, etc. etc. Ngayon ko ako lang, no? Dahil dumaan na naman tayo ng isang typhoon season, sana may bago na tayong airport. Eh. Pero hindi naman ganun kadali yan. Yeah? Hindi naman pwede itayo mo lang dyan, pwede na yan. Kailangan pag tinayo natin dyan, sigurado na better than what was before. Tinignan namin yung Ormoc, for instance, as an alternative airport. Pero sinabi nga, nasa Bukhanan pa yung Ormoc para mauuna pang tamaan to kung sakasakali meron. So, imbis na mag-add doon sana sa Ormoc, same condition dito sa Tacloban. So, it has to be somewhere else. Now, the track record for building airports is 20 years. Eh kung matatapos namin lahat ng preliminary, at least maumpisahan namin itong new airport. To ensure that if there is such a typhoon again, or even even a moderate typhoon floods the area, we want an airport that will be fully operational regardless of the situation. And you cannot do that in 1 year. Sir, speaking of Tacloban, sir, do you still plan to go to Tacloban? Dalas na ako nadalo sa Tacloban. But I want to be able to say naman that I've gone to all areas also. For instance, yung mga Iloilo affected areas, I don't think I've gotten to those areas. Giwan, I've been there once. Yung mga summer areas, marami ako napuntahan na. Later, pabalik-balik ako. I'm sure my constituents in Iloilo would also want to say na dinalo ko sila. Capiz na dalo ko yata once because of Yolanda. Sir. Meron pa bang yan? And plus other areas, no? Yes, sir. Sir, I hope you don't mind the question because a lot of people are reacting to the fact that on the first anniversary of the super typhoon, you are missing
Tacloban, which was the face of Yolanda? Well, I think Giwan will also say we're also one of the hardest hits. And the next town after that. No? I mean, can anybody claim that we were the worst hit? Even even sa flooding, if I can go back, no? Tanawan and Palo can have equal claim in terms of yung potentials for flooding. Pwera pa yung other areas here. And again, I think I've been to Tacloban on several occasions. I have not been back to Giwan until today. Yung, ano yung katabi? Mabultak mo. Yung bago Giwan. Kasi yung pinuntahan natin ng sweep ng Giwan, hindi pa natin napunta yung dalawang lugar na yun. Marabot yata. Marabot, no? Marabot at saka isa pa. Yung Basay nga yata yung isa. Pasay. Hanggang ngayon, pinagdidebate natin, Basay o Basay. Okay. At least hindi na sumusulat sa akin si Mayor, kaya palagi ko naasikaso na rin sila. Sir, But at the end of the day, di ba, this is not politics. No? This is, di ba, and I really wanted to highlight, yung Giwan, there were some structures that were still standing in Tacloban when I visited. When I visited Giwan, if I remember correctly, parang not a single roof was left intact. Parang a lot of them had tarpaulins, if at all. Yung, parang ini-imagine ko, paano ba natin i-rebuild to? I think when I got there, the first question was, ito ba, pwede pa ba natin buhayin to? Talagang ililipat na yung buong community. And when they reported to me, the vast difference between then and now. And also, the human side of me wanted to see it also. Sir, last question. Does criticisms like this against you and your government frustrate you? Come again, sorry. Does criticisms like this about you not visiting Tacloban, ganyan, and you not giving in to the 40,000 pesos that some of the survivors are appealing, does this frustrate you? Does it? Sorry. Frustrate you? Hindi naman. Kasi kanina, binanggit ko sa Giwan yun, yung mga nakikinig sa akin, sumanga-ayon eh. So yung 40,000 specifically, yung 40,000 will cost us somewhere in the neighborhood of about 58 billion. No? Yung contrast that to what is needed to complete the things we set out to do for yung pagre-rehabilitate sa Yolanda, 167 billion. Kontra po akong politiko, di ba? Kung kaya ko yung 167, di lalong kaya ko yung 58. Pag binigay ko yung 58, wala na kayo masabi tapos na ako Pagdating ng susunod na bagyo, wala nagbago. And the people in Giwan saw that also. Tama nga naman ho yun. No? Kung hindi natin, yung dito sa lugar na ito, babahin kayo. Binalik nyo, pinabayaan nyo bumalik doon sa garantisadong babahin. Dumating yung bagyo, pwede ka ba magulat na nabaha na naman sila? Pwede ka ba magulat na may namatay na naman doon? And I think the people who were listening to me in Giwan agreed. No? The 40,000 is not a solution. No? It might afford you your wherewithal daily expenses for a few months. But after that, come the next season, and we get visited by 20, there is no difference from where you were when you suffered all of this to that next typhoon. So you guarantee the same results. And I think the vast majority of our countrymen will agree with me, no? Build back better is better than, a palliative. Like, roughly about a third, less than a third actually. Kaya na baka ma-question pa ako ng mga teacher ko. Roughly a third. We'll spend a third, tapos wala na magsabi, binigay na namin sa inyo lahat ng kailangan nyo. Or spend more, times 3, dahil a third lang isa times 3, and put them in a better situation. I think that's a no-brainer. Now, does it affect me? Part and parcel na ito trabaho ko na tinanggap ko. Di ba? Kung mas dumating ang araw, sumang-ayon ako sa kanya, bibelta rin sila ng posisyon nila para magkadebate ulit. No? So, hindi naman makakatulong pakain sa kababayan ko yun, o mailigtas sa sakuna. No? Kung gusto niya magdadada na wala siyang kausap, nasa kanya yan. Basta ako, harapin ko sarili ko, at the end of the day, nagawa ko ba lahat ang magagawa ko? Kung masabi ko yun, okay na ako. Thank you, sir. Lorante Rosales of DCRH. Merry Christmas, Florante. Merry Christmas, Mr. President. Good afternoon po, Mr. President. On Yolanda rehab efforts pa rin po. No? Sir, naghahanap pa rin po yung mga biktima ng super typhoon kung nasaan na yung mga pondo na galing sa international community.
ipag-utos niyo po ba ang accounting or auditing ng pondo kahit na raw po meron yung FATE version 2 sa website, parang wala po sila nakikita na o natatanggap na pondo from the government? From the government? Opo, yung sa FATE, yung international donations. Hindi. Yung meron kasi diretsuhan doon sa mga counterpart organizations sila. Apo. So, paano natin i-account yun? We never received it, no? And we're not accountable for it. However, even having said that, dinado na nga yung FATE, no? Especially for the relief. Tapos, mga donations received by DSWD are accounted for, posted on their website, which is, sana tama ang pagbasa ko nito, www.dswd.gov.ph. Kung masyado mabilis, kailan pa ba one more time? Okay. Importante ito yung dswd.gov.ph. Matatrack nyo doon. Then, OPAR is also working on another website that will allow the public to track donations for the rehabilitation phase. Pero yung others nga, unfortunately, wala kaming control eh. Yeah? Dinerecho na sa counterpart organization na dito o sila mismo ang gumastos. So how do we account for that? No, we never received it, we never dispersed it. Yung, yeah, paano namin itatrack? We can probably ask them, but since they're non-governmental organizations, etc., they're not our organizations, we will have to rely on when and where when they will submit and how correct they will submit. But we can't even require them. So we will, the CAPSEC is present, no? We will try and inquire from everybody who is supposed to have given something. But yung those that pass through somehow, no, government's hands, no, kung partner natin sila, kung talaga transfer sa ating funds, I'm told, no, you can check on a presentable basis on the various websites that we mentioned. Okay, Sir President. Follow-up lang po kung pwede. Okay. Basta hindi love life. On resettlement po ito, issue. Resettlement, okay. May administrative order number 44 po kayo na pinirmahan kamakailan. Base po rito may pabibilisin yung pagpapatayo ng permanent housing or settlement sa mga biktima ni Yolanda. May specific directives po ba kayo kay Vice President Jojo Binay bilang pinuno ng HADSI na siyang pangunahing ahensya na magpapatupad ng inyong kautusan? Well, more sa NHA, dahil sila magtatayo rin ng mga tirahan. Tapos, mostly, sa discussion sa amin, tinatanong ko ano na status, how many units have been built, how many more can we expect to the end of the year, kailan matatapos yung mga requirements. Tapos, kilala naman nyo, usually, bakit ganyan lang? Hindi ba pwede pabilisin? Maski mabilis, yun rin pa rin tatanong ko. Sagot sa akin, for yung problema sa resettlement, in particular, availability na land. No? For instance, may tinuro na land, DNR, 4,000 hectares. Kung tama-tanda ako, 20 or 40 lang nung 4,000 na yun ang pwede magamit. Dahil karamihan, forest lands na hindi alienable. So, nire-review ng DOJ. Pwede bang alienable yan? Kailangan ba ng... Basta may requisitos na kailangan sa batas. No? Tinignan yung physically. Ano ba yung water table dyan? Ano ba yung composition of soil na sa pwedeng tirikan? Sino may-ari na lupa, etc., etc. So, yung confident na NHA, the minute na award, first, dinownload yung funds sa kanila, tapos pag na-award, yung after awarding, 1 year tapos lahat ng mga kontrata mga bahay. Pero balik sila, the biggest problem of establishing the houses is yung actual land na in a safer place, na is alienable and disposable, na pwede natin bilhin, lahat ng kailangan bago mo itayo yung bahay. Thank you very much, Mr. Thank President. you. Wala na daw pong katanungan ayon kay Yusek Marpil. Maraming po salamat, Mr. President. Maraming salamat sa Maraming salamat, nakagawad na media. Magandang hapon po sa inyong lahat.